I therefore would like to walk out of this hearing right now. Wow! Kala mo may integridad, tinawanan ka ng mga katabi mo. Mga kakampi niya to, ha? Oh? Alam mo, dapat hindi ka mag-walk out dyan. Dapat mag-walk out ka doon sa pagiging congressman mo. Bakit? Di ka naman nanalo eh. You are not the representative of the people diyan sa Maynila. You are representative of Comelec. Nandiyan ka bilang congressman not because of the people. Hindi ka nanalo. Ang nanalo po dyan yung kalaban niya. Tapos, kesyo nagdemanda, kesyo nag-complain ito, nagreklamo, hindi daw hindi daw Pilipino yung kalaban niya, yung nanalo, yung totoong nanalo, hindi daw Pilipino. 3 beses na naging yun councilor, yung congressman na yun. 3 beses na. So kung nung unang mga desisyon, nireklamo na rin yung dati ng mga kalaban nila eh. Nung unang mga desisyon, sinabing, Pilipino yan. Kaya naging councilor siya. 3-term councilor yun. So 3 beses na nirereklamo ng mga kalaban yun. Pero 3 beses na rin na desisyonan ng Comelec na hindi, Pilipino talaga siya. Tapos all of a sudden, biglang ngayon sasabihin, hindi siya Pilipino. Comelec, ano to? Kaya naupo itong si Abante. So sa madaling salita, hindi talaga nanalo si Abante. Ang panalo yung kalaban niya. Kaya ito'y resulta hindi ng boto ng mga Pilipino o ng mga taga-Maynila, pero boto ng Comelec. Di ba? Kadiri, ano? Tapos ikaw pa mag-iinarte ng ganyan, kaya katuloy tinatawanan ng mga kasama mo. Ba't ba siya tinatawanan? Tingnan natin, ha? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tapos ikaw pa mag-iinarte ng ganyan, kaya katuloy tinatawanan ng mga kasama mo. Ba't ba siya tinatawanan? Tingnan natin, ha? The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both. Tingnan mo. Nag-walk out, tapos na. Anong katarantaduhan yan? Anong kaipalan yan, Abante? Kaya tuloy talagang naniniwala ako na isa kang bulaang propeta. Totoo lang, ha? Naniniwala ako isa kang bulaang propeta. Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House has the right to question. Whatever the question might be. Tingnan nyo kung ano yung question niya, ha? Tingnan nyo kung may logic, ha? Tingnan ninyo, pakinggan ninyo, maniwala kayo sa akin, matatawa kayo sa logic ng kanyang tanong. Ano ba yung nirereklamo niya at sinasabi niyang dahil doon walang substance yung impeachment kay Marcos? Tingnan ninyo, ha? Mamaya, meron pa ako sasabihin sa inyo, malupit. Madam Chair, therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number 2, I also object Ayan, ito, number 2 niya. on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number 3, Madam Chair, nakita ko po dito, Number 3 pala ni number 2. Number 3. in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Talagang yun lang yung naisip niya. Taxpayer ba yan? Kalang po. Funny talaga, grabe. Taxpayer ba yung mga yan? Kasi nakalagay, nakasulat na taxpayer. Alam mo, eto ako, talagang taxpayer ako. Pero minsan may mga nagsasabi kasi na, yung tax namin, ganyan-ganyan, pero di magbabayad ng tax. But the point is, simple lang yan. Di ba? Parang, dahil lang dyan, kailangan mag-submit pa yung nag-submit ng impeachment complaint na, sandali, taxpayer yung mga yan, ito yung mga ITR nila. Yun yung ina-argue niya ngayon. Di ba? Yung kung taxpayer daw ba yan? Pambihirang buhay, oo. Kung taxpayers yan, dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed wala, therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. Ang And bihira. therefore, Madam Chair, I object. Ayan. The chair declares Dito kayo matatawa. I object daw, sabi niya.
Fine. Okay, di mag-object ka. Pero eto na, yung final decision ng committee head. Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair. Naggano na, nagpukpok na, ibig sabihin tapos na. Sinasabi, dinideclare na yung impeachment na complaint may substance in form. Pak! Tapos ang usapan. Although hindi pa yan ematic ha, tandaan ninyo. Eto nga, dito ka nga matatawa. Ito na yung sasabihin ko sa inyo. Nakakita kayo ng ganito nung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte? Olat. Wala. Diba? Wala kayong nakitang ganito. Ganon nila pinaspas yung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero bakit ngayon may ganyan? Kasi due process. Imagine niyo kung katarantaduhan ito mga itong mga to. Nung panahon ni VP Sara Duterte, walang ganyan. Pero ngayon, meron. Tapos sasabihin nyo, hindi political move yung ginawa ninyo kay VP Sara Duterte. Sino maniniwala sa inyo mga animal kayo? Diba? Oh. Eto nga eh. Tingnan ninyo to ha. Kasi baka akala ninyo, tapos na. Oh, so may substance in form na hindi pa. Pagbobotohan pa yan sa plenaryo. Pagbobotohan pa yung mga congressman. Oh. Dati, para bagang walang nangyaring ganun. Ba't ngayon may ganito-ganito? Di ba? Diyan ka magtataka ngayon, talagang alam na alam mong pinaspas nila tapos magrereklamo sila. Mali ang Supreme Court, hindi tayo dapat sumunod kasi may isang ulul na congressman na nagsabing hindi tayo susunod kasi ano yan separation of power. May pag-ganun-ganun pa, tanga-tanga talaga. Ang separation of power, oo, pero yung function, hindi. Ano ibig sabihin nun? Ang Supreme Court, ang ultimate interpreter of the law. Kayo, tagagawa ng batas. After, kaya nga ganito yung proseso. Paliwanag ko lang sa inyo para mas maintindihan ninyo. Di ba? Gagawa ng batas ang Kamara at ang Senado, tapos pag-uusapan sa BICAM yan hanggang pag naipasa yan, pipirma ng Presidente. Okay? Ibig sabihin, pag pinirma ng Presidente, i-execute niya na. Kasi nga, siya ang executing power. Yung nag-execute. Ibig sabihin, nagpapatupad sa Tagalog. Gagawang batas ang Senado at Congress, yung House of Representatives, pipirma ng Presidente para maging batas na at i-execute niya na yon. During that period, nagkakaroon ng deliberation, pagtatalo, debate, tungkol sa mga batas, hindi pa pwedeng makialam ang Supreme Court o yung judicial branch of the government. Hindi sila pwedeng makialam doon dahil trabaho ng mga congressman, ipasayan. Gumawa ng batas. Trabaho nila yon. Yun yung separation of power. Trabaho nila yon. So hindi pa pwedeng may hihirit doon. Sandali, ipacheck muna natin sa sa Supreme Court kung tama ba itong ginagawa natin. Hindi. Bawal yun. Kasi nga, there is a separation of power and all the power in making laws ay nandoon sa House and the Senate o yung legislative branch of the government. Nakuha nyo? After nun, at pinirmaan na ng Presidente yung batas, that's the only time na pwedeng tumakbo sa Supreme Court. Kasi batas na, nagawa na. I-execute na. Pwede ngayon tumakbo sa Supreme Court. At magre-reklamo kami. Sandali, this law is unconstitutional. Gaganon sila ngayon. Di ba? Yung mga umagents. Yan yung mga nangyari doon sa anti-terror law. Di ba? Yung mga nagreklamo doon. Doon sa national ID. May mga nagreklamo dyan. Pero nireklamo na nila yon after mapirmahan at maging batas. Doon na nila ngayon hiningi yung tulong ng Supreme Court at sinasabi nila, mga bossing, mali ito eh. Hindi to tama, unconstitutional. Kaya tinatawag nila unconstitutional. Then the Supreme Court, yun na yung power nila. Sila na ngayon na mag-i-interpret. Ito sabi ng konstitusyon, ito interpretasyon yan, at ito yung ginawa ninyo na batas. Pag sinabi naming mali yan, hindi yan naaayon sa konstitusyon. Wala yun. Yun ang power ng Supreme Court. Pero habang ginagawa yung particular na batas, hindi pa pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Okay? So, what do I mean by this dito sa impeachment? Kasi nga, natatawa ko, itong nangyayaring reklamo nito mga congressman regarding sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte, dito mo malalaman na talaga napakaraming walang alam ng mga congressman. Napakarami po. Kaya nga itong si Abante, dito, hihirit pa siya. Alam mo, hihirit pa siya ng mag-walkout ako. Sandali, huy, tapos na. Walkout kaya nung pumalo na eh. Oh, ayun oh. I object. The chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Pak, desisyon na yon. Biglang may papasok, Madam Chair. The Honorable Abante.
it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Walk out niya, nagpaalam pa. Nga walk out eh. Ito ganito kaano tong tao nito. Nagpaalam siya na mag-walk out. Plus, tapos na. Mag-walk out ka, tapos na. Ewan ko ba kung anong klaseng meron tong tao na to. Magsama kayo ni Soto. Magdebate kayong dalawa. Kung sino mas tanga sa inyong dalawa. Ako, magagalit na naman ito pag sinabi yan siya ng ganun. Hindi ko naman sinabing tanga ka eh. Ang sinasabi ko, kung sino sa inyo ang tanga ni Soto. Tanungin nyo isa't isa. Ay, Diyos me, grabe ha. Ibang level itong mga tao na to. Hindi ko malaman kung bakit ba ganito talaga. Ganito na ba talaga ang mga binoboto natin? Nakakalungkot kung puro ganito yung mga binoboto natin, mga kababayan. This is something na very, very disturbing. Di ba? Very disturbing kung ganito ang mga binoboto nating mga politiko. Tinatawanan ka na nga eh. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, Galit ka! the meeting is suspended. Di ba? Tapos magagalit kay VP Sara Duterte kung bakit ang baba ng trust rating ng mga kalaban niya. Kasalanan ninyo eh. Sa totoo lang kasalanan ninyo kung bakit yung mga kalaban ni VP Sara sa 2028 ang bababa ng ng kanilang mga ratings. Kasalanan ninyo. Kayo talaga may kasalanan. Sa totoo lang, wag tayong maglokohan. Kayo ang may kasalanan. Kayong mga pulpul na nasa gobyerno na kung ano-anong ginagawa ninyong kalokohan baga sa bayan natin tapos magrereklamo. Bakit kaya ang baba? Tapos na lang natin gumawa na lang tayo ng mga black propaganda labang kay VP Sara Duterte. Ay naku po, sa totoo lang nakakatawa talaga kayong mga Eto sa tindi sa tindi nila sa tindi ng kanilang kabobohan o kagatarantaduhan tingnan nyo, meron pang isa. Tingnan nyo to The Honorable Dilima. Thank you, Madam Chair. This is actually supplementary or complementary to the manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers. The ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the President. And again, I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming the addiction to be true. Second sub-allegation, Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation, but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. The most that can be made out of this ground is that there was... Ganito sila kumain ng tae. Mantakin mo dati talagang dirin-diri sila kay Marcos. Ngayon, grabe pinagtatanggol talaga nila. Literal.
Binablock nito ni De Lima yung impeachment dahil sinasabi niyang hindi sapat eh. Hindi- yung pagbibintang hindi sapat yun. Kaya hindi totoo yan. Ang lupit ano? Wala ka nakakita ng dating talagang anti-Marcos ngayon. Wow! Kulang na lang talaga. Mag-abang ka sa puwit at saluhin mo yung ano eh. Betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po ang importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Another sub-allegation is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Grabe, no? Hindi mo makalain eh, di ba? Hindi mo makalain na ganyan ang magiging tono nitong mga to, no? Mantakin mo, dati itong mga anti-Marcos, pero grabe ngayon, ano? Ganyan na sila. Pinagtatanggol, literal. Oh. Alam mo ba kung bakit? Dahil ayaw lang nila kay VP Sara Duterte. Yun ang totoo. Hindi talaga para sa bayan. Kung hindi dahil ayaw lang nila kay VP Sara Duterte. Yun ang tunay na dahilan. Huwag na tayo maglukuhan. Di ba? Yun ang tunay na dahilan. Kasi nga, eto, tingnan ninyo ha. Eto, mamaya i-relate ko sa inyo kung bakit related yan. Camille, posible nga ba ang bagong unit team? Jiggy, para kay Senator Risa Hontiveros, maaga pa para sabihing magkakaroon ng alyansa ang oposisyon at administrasyon para sa 2028 elections. Wala para kumakausap sa oposisyon mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung umabot man daw sa ganitong punto, ay kailangan itong pag-usapan at pag-isipan mabuti ng oposisyon, lalo't magkakaiba sila ng nakaraan. Narito ang pahayag ni Senator Hontiveros. If we need the President's camp in order to slay the Vice President's candidacy in... Grabe talaga, slay. Ang hirap, no? Ang hirap. Ang hirap talunin si VP Sara Duterte, no? Hirap na ba kayo? Ang hirap, no? Kasi naman nakapokus kayo sa paninira kaysa sa gawin yung tamang trabaho nyo. Mga naku, munti kang masabing ulul. Gago! It would require, if that possibility arose and approached us, it would require a lot of thinking and talking among us first. Jiggy, na unang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa itong mga kakampigs o ito yung mga supporter ni dating Vice President Leni Robredo at yung mga pro-Marcos. Bukas, naniniwala si Trillanes na ito lang ang paraan para nga matalo si VP Sara kung tatakbo siya bilang Pangulo. Bukas din daw ang iba nilang kaalyado na makasama ang administrasyon. Sa ngayon, wala pang bagong komento ang palasyo tungkol dito. Jiggy? At Camille, dati nabanggit ni Senator Hontiveros na open siya tumakbo sa pagka-presidente. Nagbago bang kanyang posisyon? Jiggy, tatakbo raw si Senator Risa Hontiveros kung siya ang pipiliin ng oposisyon na maging standard bearer. Sinabi ni Hontiveros sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Forum, kailangan daw magdesisyon ng oposisyon kung sino ang kanilang magiging pambato. Kumpiyansa rin ng senadora na kayang talunin ng oposisyon, si VP Sara. Kailangan lang daw magkaisa ang oposisyon at iba pang civil society groups sa iisang layunin. Sa ngayon, nasa proseso pa rin daw ang oposisyon sa paghahanap ng standard bearer sa 2028 presidential election.
elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Hontiveros. There are civil society groups really picking up the advocacy and pushing strongly. All opposition, oppositional, reform-minded, modernizing forces to come together and present the best offer we can make to citizens and voters, really for changes in our system. They will be proposing a process to choose and rally around one slate and one standard bearer. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Grabe, no? Ganyan sila. Kain suka talaga. Kain suka. Kung ano yung sinusuka na nila noon, ganyan na ginagawa nila ngayon. Grabe, no? Hindi ako makapaniwala na parang, ha? Ito yung mga dating dirindiri kay Marcos, galit na galit, kaliwat kanan, di ba? Ganon eh. Pero grabe ho, mga kababayan, ganito ng tono nila. They're really considering it. Kaya nga, no wonder. Ito yung ano natin dito eh. Take ko. No wonder, ganun ang tono ni Dilima. Alam mo, ganito lang kasi yan eh. Di ba? Nasabi ko na ito before eh. Paliwanag ko lang uli. Tinanong ko yan eh sa isang campaign manager. Sabi niya, alam mo, bakit sila kumakampi kay Marcos? It's not really because kay Marcos. Number one, talagang sobrang lakas daw ni BP Sara Duterte. Luzon, Visayas at Mindanao. You cannot beat that by a third force lang. You need yung tinatawag na makinarya ng administrasyon. Sa Tagalog, pera ng bayan. Oo, pera ng bayan yan eh. Yung pera ng gobyerno, gagamitin. DSWD, kapulisan, lahat ng resources coming from the government, pepwersa. Diba? Bibit-bitin, tutulong para maabot mula Mindanao hanggang Visayas. Without that, talo ka. So alam nilang talo sila. Kasi tinanong ko nga sandali, hindi ba sila natatakot dahil si Marcos negative 3, nag-negative 10 pa nga ata yun eh. Sabi nila, hindi naman si Marcos ang gusto nilang maano eh. Wala silang, ang lagi lang nila magiging linya, litanya dyan ay, we are joining forces but we have different style of governing or we have a different principle but we are joining forces. That quote-unquote joining forces is akin na yung resources mo sa gobyerno, tulungan mo kami. Tapos bibigyan ka namin, yung grupo nyo, bibigyan namin ng posisyon sa gobyerno. O, ito sa inyo, ito sa inyo. Yan yung joining forces eh. Alam nyo ba, ito ayoko na lang ito elaborate, pero itong mga tarantadong tong mga politiko natin na nagsasama-sama, kunwari, sa totoo lang, may bargain na po sila. Ito lugar namin, ipapanalo ka namin dito. Itong city namin, rich vote city to. So ipapanalo ka namin. Pero amin tong dalawang posisyon na to. Ganon sila mag-bargain. So ganon din ang kanilang O sige, tulungan nyo kami. Bigay nyo yung todo ninyo, resources ninyo, pera ng gobyerno, gabitin natin sa kampanya. Tulungan nyo kami sa lahat ng kampanya namin. Tapos bibigyan namin kayo, ito, siguro mga 5 o 10 posisyon sa gobyerno. Tandaan nyo, napakaraming sekretaris, napakaraming presidential. Kaya nga ngayon, hindi nyo napapansin, yung gobyerno ngayon, kahit hindi Marcos loyalist o kaalyado, kahit mga dating pinklawan na dilawan nasa posisyon, kasi may kasunduan na nagaganap na hindi natin nakikita bilang mamamayang Pilipino. Ganyan mga katarantado yung mga politiko na yan Sa totoo lang, ganyan sila katarantado. Tapos, yung alyansa na sinasabi na yan, yung mga ganyan-ganyan nila, sa totoo lang, hindi because of principle. Kung hindi, pakinabang sa isa't isa, gamitan sa isa't isa. And they need to do that. Kainin yung prinsipyo kuno nila o yung kanilang pinaglalaban just for the sake of manalo sila. I mean, kung tinawag mo ng diktador yan noon, tinawag niyong magnanakaw yan noon, tapos makikipag-alyansa kayo, anong kagaguhan yan? Anong klaseng prinsipyo meron kayo? Tandaan niyo, tinawag niyong korap yan noon, nung 2022, yung nangangampanya. Tapos ngayon, ganyan? Anong katarantaduhan yan? Kaya dito mo malalaman na yung mga katulad nila Ontiveros, walang prinsipyo yan. Power lang yan. They want to remain in power. That's why. Kasi, eto di mo mapansin, bakit nasa majority siya? Sa Senate. And yet, dati anti-Marcos sa mga ulul na yan. May deal O ito si Dilima. Bakit ganyan ang tono ngayon? Dati galit ng galit sa mga Marcos din yan, yung grupo ng mga yan. May deal
Kaya alam mo mga kababayan, dito mo malalaman na ito mga to hindi talaga dapat na nasa gobyerno dahil walang mga prinsipyo. Walang bayag. The only person na nakita kong merong talagang prinsipyo at walang pakialam kung sino masagasaan, si Pangulong Duterte. Ang mga Duterte, si VP Sara Duterte, walang pakialam niya. Pag may gusto silang sagasaan, sasagasaan nila. Basta alam nilang hindi makakatulong sa bayan. Ganyan ang mga Duterte. Kaya nagustuhan ng taong bayan itong mga to eh. Dahil kinalaban pati mga oligark. Maniwala kayo sa akin, noong palang, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na lang papangalanan, pero meron isang oligark. Nung panahon na nanalo si President Duterte, isa kami sa pumunta sa Davao para mag-abot ng hinaing ng mga Pilipino. Naalala nyo yun? May video yun eh. Diba? Nag-abot kami humingi ng nag-survey si Mocha, ano yung gusto ninyo from the President? Yung new President, naging Presidente na. President-elect pa lang si Pangulong Duterte. Tapos sumulat, gumawa si Mocha. 10 requests from the people. Tapos pumila kami sa Davao. Talagang mula hapon hanggang gabi, nandun kami, pumipila kami. At may mga nakita kaming oligark na nakapila sa labas. As in, pantay-pantay kami. Doon ka makakakita ng pantay-pantay. Yung mga oligark, punong-puno sila ng security nila. Pero pumipila sila sa labas. Kasi nga, walang ganun kay Pangulong Duterte. Pila ka dyan. Pumantay ka, hindi pa pwedeng, pila ka. Ganun. Kaya nga alam nyo mga kababayan, sana yung mga ganitong tao, wag natin bigyan ng tsansa sa 2028. Mga walang prinsipyo itong mga ito. Pag ipapasok na naman natin to, ilan pa kaya i-compromise nilang prinsipyo para lang ma-retain sa kapangyarihan? Ganyan ho yung mga yan. Kaya sana, kung gusto nyo pa nang mabuksan ang inyong mga pag-iisip tungkol sa politika, mag-subscribe na. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit pa
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.